Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kokoy. Isang normal na mamayan ng lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Meron na akong asawa at may mga magulang pa naman ako sa awa ng Panginoon. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo itong karanasan noong bata pa lamang ako. Sa kadahilanan, gusto kong malaman ng lahat na kagaya natin. May tamang populasyon pala ang mga aswang. Sila ay nagpaparami din ayon sa dami na gusto nila. Nakakangilumam islipin pero yun ang katotohanan. Sa dami ng mga karanasan ko sa mga nilalang na pinatawag ng aswang, ay hindi ko na mabilang kung pang ilang ulit ko na nga bang nakasalamuha ang mga nilalang na kagaya nila. May mababangis at napandindal. May manloloko, may mga traidor. Kumbaga, ang mga kagaya nila, kompletos, ritados na. Naranasan ko na ang makipagpadisan ng lakas sa kanila. Makipaglaban at makipagbuhatan ng kamay nun. Nasubukan ko na ring labanan ng mga aswang sa pamamagitan ng galing nila sa panlilinlang. Hapigit sa lahat, alam ko din kung paano sila labanan gamit ang mga kakayahang panghipnotismo. Sa totoo niyan, sa bukiran ng Wabimay Putanada ako'y pinanganak. Sa Namangka. Isang tanod ang aking ama samantalang ang nanay ko naman ay isang may bahay. Lumipak lamang kami dito sa Binikel dahil sa paghahanap ng maayos na kabuhayan. Para nubos niyo po maintindihan ang aking kwento, sisimulan ko sa unang pagkakataon na may nakasanamuha akong ganitong nilalang. 13 anyos pa lamang ako ay namulat na ako sa kahirapan ng aming pamumuhay. Isang magsasaka lamang gaon si Tapay samantalang si Dalay. Nasa bahay lamang at si kaso ng lahat ng aming mga palamaidalan. Wala pa kaming sapat na puhunan noon para sa isang negosyo kaya alam ko kung gaano kahirap ang maging isang simpleng magsasaka. Naroon kapag nawawasak ng bagyo ang aming mga pananim, ay wala kaming magagawa kundi ang magsimula ulit sa una. Dali pa naman panado ang buhay yan, diba, Sir Seth? Hindi natin masasabing perpekto ito kapag walang pagsubok na dumadating. Daring pa man, palagi kong pinadbarasan na sana maging maayos ang lahat at malampasan namin ang lahat man ito. Tuwing umaga, sumasama ako kay Tatay sa bukid. Hindi para tumulong kundi para maglaro. Mahilig kasi na ako noon sa tirador at ang madalas kong pinatatamaan ay ang mga pugad ng ibon. Itong pugad nang nasira ko. Dahil gumagawa din ako ng gunting lutuan sa sakahan kung saan naroroon ang kapalid at piluluto ko ang mga ito. Pero kapag nakikipan naman na ni Tatay na naluluto ko na, ay paulit-ulit lamang yan sinasabi na huwag ko na umanong uulipin na mga ito. Dapat ginagawa ko yan ay palagi akong sinasaway ni Tatay. Dahil sabi nga hindi raw magandang paglaruan ng mga pugad. Nadagalit umano ang inahin ibon at masisira para daw ang kanyang mga itlog. Humaantaw ang kanyang pagsaway sa akin sa pag-workout ko. Kasi nga hindi ko naman kayang harapin ng mga baboy na pinangangaralan niya. Lalala't alam kong may kabuluhan naman ito. Tatawa-tawa lamang ako. Saka ako aalis nun. Pero gayon pa man ay hindi ako nakikinig, Sir Seth. Minsan habang nagsasaka ulit si Tatay sa bukid, labang pa ako sa kagubakan na nasa hindi kalayuan lang naman ng aming mga sakahan. Lakad lamang ako ng lakad hanggang sa makarating ako sa pinakapusod.
Tahimik at wala akong ibang naririnig kundi ang ladasnas ng tubig mula sa munting talon. Kung saan naroroon ang malaparaisong itsura ng batis. Napakaraming bulaklak na humahalimuyok sa paligid. May iba't ibang kulay at disenyo. Hindi ko alam na may napakaganda palang batis sa dipla ng kagubatan nun. Namasyal ako doon at pinagsawa ang aking mga mata sa magandang tanawin na ito. Manghang-mangha ako ng mga oras na yun, Sir Seth. Napakaraming paro-paro. Iba't ibang hugis na makukulay na dawan. Sa kakalakad ko ay may nadaanan akong malaking pugad na nakasiksik sa kanabipnaan ng isang bato. Sinilip ko kung ano ang laman nun. Napakulap noo ako sa dami ng itlog na naroroon. Para bang tumpok-tumpok ito. At hindi biro ang dami ng manok na nangitlog rito. Para makaipon ng ganoon karami. Dumampot ako ng 3 piraso at isinivid sa bulsa ko. Walang nag-utos sa akin para gawin yon pero hindi ko maintindihan. Ang bakit noong mga oras na yan ay gusto kong manuha ng mga ito. Hindi ko naman inaasahan na maya-maya pa. May mga taong nablakad papalapit sa nasabing pugad na yun. Nagdadwa ako sa isang malaking puno. Milefte din sila. Base sa aking nakikita, mukhang mayayamang klaseng tao ang mga ito. Bali sa magagarang damit na suot nila. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga naipon nilang itlog. Kung paano ito i-deliver at kung saan ibibenta. Mas lalo akong suwiksik sa pagitan ng 2 malaking punong kahoy na pinagtataguan ko. Dahil nakakaramdam talaga ako ng kaba. Pinakaiiwasan ko na mapagpuan nila at baka malagot ako sa kaning mahuli nila ako, di ba? Nagtawanan sila at sinabing piba-piba umano sila sa kanilang magiging palibagong negosyo. Kaya naman kabadong sinikap kong huwag makalikha ng inay sa takot na baka saktan nila ako. Oras na malaman nilang nasa gilid lamang ako at pinakikinggan sila noon. Inutusan nilang 2 lalaking pantsako ay nasa kasing edad lamang ni tatay. Nakakuti ng mga itlog. Badriel ay pinaladay pa muna nila sa triyamala ito. Napagpantukong may marami-rami pa palang itlog at maliliit ng pugad na nataktakpan ng malapad na bawon sa tagong bahagi ng batuan. Umiling ang mga ito at sinabing ilikir daw ang ginagawa ng mga taong niyon. Isa sa mayayamang lalaki ang basta na namang nabiyabas ng barilya at dalibaling pinutukan ng tanawa. Sabi pa niya, mamili raw ang mga ito. Mamamatay o mabubuhay. Dahil nabag ang buntot, bubulong-bulong na yumuko ang isa sa mga tadahakot. Mula sa kinaroroonan ko, narinig ko ang sinabi niya. Tawawa naman ang mga taong walang kaalam-alam na pinagbentan pala sila ng peking itlog. Hindi naman umano totoong itlog ang karamihan sa mga yon. Kundi mga putol-putol na katawan ng bangkay mula sa masipag na panginiplog. Lumala, mangkukutot. Napaisip ako sa aking narinig. Ang mga mangkukutot ay isang uri ng aswang na may pagkakahawid sa manananggal. Dinlalaw, mas gusto nilang kumain ng mga bangkay kesa sa buhay na tao. Ito ay kanilang pinagpuputol-putol at saka ipinapasok sa bibig na ani mo'y isang normal na dawain ka. Kapag nabubusog na sila, saka naman manginiplog ang mga mangkukutot. Hindi para magparami kundi para ilabas ang mga parte ng katawang milantakan nila. Sinadyulaan ako ng takot sa aking narinig pero
Hindi na nagsalita nang lumapit ang isa sa mga leader at tinadyakan sa likuran ang kawawang maghahakot. Pakiramdam ko tuloy ay ako nasaktan dahil umigik din ako habang nakatingin sa kanila noon. Sa kabila ng kanilang mga pinaggagawa, ay wala silang kamalay-malay na heto ako, abala sa pakikinig sa kanila at sa bawat sasabihin nila. Naawang pinagmamasdan ko ang isa sa mga kargador noon. Bumagsak siya sa lupa at pinagtutunungang tadyakan ng dalawa pang natipirang mayaman. Nagkanda sugat-sugat at galos ang lalaki at nagmamakaawa na pero hindi nila ito pinakinggan. Iniwang lupaypay ang kawawang lalaki sa kamuling inatupag ang kanilang mga trabaho. Mainat nilang inilagay sa mga tray ang bawat itlog at nilagyan pa ng label nun. Para bang kabisado na nila yung kung anong klase ang laman nito. Kaya naman napadukot ako sa aking bulsa, Sir Seth. Dito sa amin, may magandang paraan kami para malaman namin kung ano ang laman ng mga itlog kapag itinapat namin ito sa liwanag. Kapag ginawa kasi yon, nakikita namin kaagad ang hulma ng laman sa loob nito. Sinimulan na ang paghahakot hanggang sa mapuno nila ang isang minivan. Pagkatapos nun, lumakad na ang 3 taong abala pa din sa pagmimiting kung saan at paano nga ba nila i-deliver ang mga itlog sa palengke ng walang kahit na sinong magdududa. Malayo nga naman sila sa manukan at kung may nakukuhang itlog ang mga taong ito, ay kailangan pa ng sandamakmak na permit para madala ito sa merkado. Ang buong akala ko, Sir Seth, paghahakot ng mga itlog at mga putol na katawan ng tao lang na hindi umano'y nasa loob ang pinagkakaguluhan nila. Hindi ko alam na may gagawin pa pala silang nakakagimbal na bagay na labis kong pagsisisihan hanggat nabubuhay ako. Bigla na lamang pumutok ang baril at napagtanto kong pinatay nila ang lalaking ayaw sa kanilang ginagawa. Pumalahaw ang isa pang tagahakot at tinangkang daluhan ng kawawa niyang kasama pero siya man ay tinutukan din ng baril at binantaang papatayin oras na tumigil sa paghakot. Sobrang panginginig ng kawawang lalaki na tila ba gustong-gusto na rin gumawa dahil sa takot nun. Nakasaksi ako ng krimen sa mura kong edad. Pinagpawisan ako ng malapot at pinanlamigan ng buong katawan. Nakita ko kung paano nanatiling dilat ang mga mata ng kawawang tagahakot habang masaganang bumubulwak ang kanyang dugo. Mas lalo tuloy sumama ang pakiramdam ko dahil sa nakikita kong pulang likido na pakiwari ko ay gagapang sa akin alumang oras. Nakita ko nang magtawanan pa mga salarin saka nagtungo sa kanilang sasakyan. Ilang sandali pa, pinaharurot na nila ito kaya nakahinga na ako ng maluwang. Grabe ang takot ko ng mga oras na yun, Sir Seth. Pakiramdam ko ay naunang naglaho ang aking kaluluwa nang makita ko kung paano sila pumatay ng tao. Hintakot akong lumabas na aking pinagtataguan nang mawala na sila sa aking paningin. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko na ikalma ang dumadagundong kong dibdib. Pakiramdam ko, mamamatay ako sa labis na takot. Pero nang matanaw ko sa may sakahan si tatay, binago ko ang reaksyon ng mukha ko. Hindi ako nagpahalata at nagkunwaring maayos lamang ang lahat. Kung maaari, ayokong malaman niyang may nangyari nun. Dahil siguradong sasabunin na naman niya ako kapag nagkatawan. Palagi nilang ipinapangaral ni nanay sa akin na umiwas ako sa gulo at wag na makisali sa hindi ko isyu.
Marami na kasyang napapahamak dahil doon. Ayon pa kay nanay, nagiging mitya ito ng buhay ng isang inosente na nadadamay na lamang kahit wala namang kinalaman. Lumapit ako sa kamalig na sisipol-sipol noon. Labutan ko si tatay na inililigpit ang alaga naming kalabaw na halatang pagod mula sa maghapong pagsasaka. Habang ginagawa yon, sinabi niya sa akin na iligpit na ang aming mga gamit at uuwi na rin umano kami. Itinatali niya na lamang ito sa isang talian na ligtas sa anumang malakas na hangin o kahit na ano pang sanga na pwedeng makasanggi sa aming alagang hayop. Tuwang ibinalita ko sa kanya na may nakuha akong itlog sa isang malaking pugad sa may batis. Ayaw niya maniwala sa una dahil imposible naman umano na magkaroon ng manok sa kagubatan. Dagdag mo pa na walang nakatira doon at walang kahit na sino ang magtatangkang hayaan ng kahit sino na mamasyal dahil marami nang napapabalitang naligaw doon. Sabi nga ng iba, may mga engkantong naninirahan sa kagubatan at nangunguha ng mga napupusuan nilang tao kaya pinakaiwasan ng aming mga kababaryo ang may mapagawi doon. Takot lamang namin sa mga mababangis na hayop na alam naming nasa gitna ng kagubatan lang at naghihintay din na mabibiktima nila para lumaki. Ako lang yatang naglalakas loob na magpunta doon. Wala akong takot. Umiling-iling ako. Talagang hindi kumbinsido si tatay sa sinabi ko. Gayunpaman, hindi ko ipinakita sa kanya ang 3 piraso ng itlog na ibinulsa ko noon. Mamaya, siguradong magugulat siya sa ipapakita ko. Medyo nag-aagaw ng liwanag at tadiliman nang dumating kami sa bahay. Sa labas pa lamang ay amoy na amoy ko na ang mabangong adobong sitaw na niluluto ni nanay. Nakaramdam ako ng matinding gutom kaya nasapu ko ang tiyan ko. Panigurado, masarap na naman ang kain ko nito dahil sitaw ang ulam namin. May sarili kaming taniman ng sitaw sa likod bahay. Alaga ito ng aking ina. Pagtatanim din ng gulay ang pinagkakaabalahan niya dito sa bahay na ito. Minsan nga, pinagsasabihan na ako ni tatay na samahan na lamang si nanay sa bahay at tulungang magtanim pero mas gusto ko talaga ang gumala sa kagubatan. Pakiramdam ko ay naroroon ang aking mundo. Hindi kasi ako masaya kapag nasa bahay lamang ako. Para akong ikinukulong. Kaya naman kahit ilang beses na akong pinagsabihan ni nanay ay hindi ako nakikinig noon. Mas malaga sa akin ang kaligayahan ko. Walang labis, walang kulang. Matapos magbihis ng pambahay, ay dumulog na kaming dalawa ni tatay sa pagkainan. Tama nga ako, adobong sitaw ang ulam namin ngayon. Pero para matuwa din sa akin si nanay ay may kayabangan akong tumikhim na ikinaagaw nila ng pansin. Saka ko inilabas ang 3 pirasong itlog na natagpuan ko sa pugad kani-kanina lang. Gulat na napatingin sa akin si tatay. Hindi niya yata akalaing totoo ang sinasabi kong may nakuha nga akong itlog sa kagubatan na yon. Tinanong naman ako ni nanay kung saan ako galing o saan ko nakuha ang itlog na ito. Sinabi ko sa kanila na habang naninirador ako ay may natagpuan nga akong malaking pugad, kung saan nakakita ako ng sangkaterbang itlog noon. Isinalaysay ko sa kanila kung gaano karami ang pugad na natagpuan ko. Alam ko naman na walang masama sa ginawa ko dahil sobrang dami naman ang mga itlog na yon pero hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabi sa akin ni tatay noon. Kahit daw wala akong nakita doong may-ari ay hindi ko ito dapat pinakialaman. Ipiniksi ko ang aking sarili at nilayuan si tatay. Iginiit kong walang masama kung kumuha ako dahil marami naman ito. Kaya nagalit siya at hinampas ang mesa. Napasigaw na si nanay nang umalog ang mesang yon at nahulog ang 3 itlog na ito.
Magagalit na sana ako kung hindi nga lang ba nabasag ang mga ito, Sir Seth. Nagulat ako nang makitang dahan-dahang nagbago ang mga itlog at naging putol na piraso ng katawan ng tao. Napaatas kami ni nanay at tatay sabay tingin sa mga ito. Hindi ko alam kung paano nga ba ipapaliwanag ang bagay na nasaksihan namin noon. Para kasing napaka-imposible naman na maging putol na daliri ang kanina lamang ay binulsa kong mga itlog na yon. Nanlirisik ang mga mata na tinitigan ako ng aking ama. Dinuro niya ako at binalak sanang saktan pero humarang si nanay sa kanya. Pinagalitan ito. Hindi raw ako dapat nasaktan kaagad dahil hindi pa ako nakakapagpaliwanag. Kailangang malaman o manumunan nila kung saan ko nga ba kinuha ang mga itlog na yon. Kaya nagdadabog na sinabi kong galing nga sa kagubatan, sa gilid ng batuhan sa batis. Hindi ako kinibo ni tatay matapos ang usapan naming yon. Kaya labagman sa aking kalooban ay dali-dali akong umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa kanila. Nagtatampo ako kay Tatay Sir Seth. Alam niya naman na hindi ako masamang tao kaya hindi ko maiwasang isipin kung bakit kailangan niya akong pagalitan ng dahil lamang sa mga itlog. Hindi ko naman talaga ninakaw yan eh. Tala ang aking tirador. Umiiyak na nagtungo ako sa aming kamalik sa sakahan. Doon muna ako magpapalipas ng sama ng loob. Bukas ay alam kong mawawala din ito. Hindi ko lang talaga maiwasang malungkot dahil minsan lang magalit sa akin si tatay. Pagkarating ko sa kamalig, sinalubong ako ng malamig na simoy ng panggabing hangin. Wala nang ibang tao sa lugar na yon maliban sa akin kaya gay na lang ang pagtataka ko. Nang malingunan ng isang dalagang naglalakad ng mabilis, papasok sa kakahuyan. Tingin ko ay para siyang nadudumi na balisa at kabado nun. Sapo niya ang kanyang puson at parang nawawala sa sarili. Hindi niya ako napansin nang dumaan siya sa harapan ng aming kamalik. Marahil ay dahil akala niya walang tao sa loob dahil sa umaga lang naman kami nakatambay doon. Dahil nagtataka ako sa ginagawa niya. Walang ingay na nagmamadali ko siyang sinundan sa kagubatan. Hindi ko maiwasang kilabutan habang binabagtas ang madilim na daan na yon. Naririnig ko kasi ang inay ng mga kuliglig at panggabing mga ibon. Pinagpawisan na ang babae, pero hindi pa rin siya tumitigil sa paglalakad. Hanggang sa makarating siya sa pamilyar na batuhan, kung saan ko nakita ang mga pugad kani-kanina lang. Basta na lamang niyang hinubad ang suot niyang bestida, nagmamadali sa pagtuwad, at para bang nagsasagawa ng isang ritual. Nakanganga akong nakatitig sa estrangherang babaeng yon. Unang beses kong nakakita ng babaeng naglabas ng botelyang langis. Nagpahid sa katawan niya. Habang ginagawa niya yon ay dahan-dahang nagbabago ang kanyang buong kaanyuan. Panaka-naka kasi siyang nagpapahid ng madulas na likidong yon. Nakalaunan ay tila naging kulay itim na grasa sa kanyang mukha. At ilang saglit pa, tuluyan na nga siyang nagbago ng anyo. Ang kanyang likod ay lumapad at naging kulay abuhin. Humaba sa karaniwan ng kanyang mga braso at may mahabang kuko. Walang duda, isa siyang aswang. Hindi ako nakagalaw sa kinaroroonan ko nang mapagtanto kung umiiri siya ng pagkalakas-lakas. Tila ba may iniindang sakit na
Tiniis niya ng labis-labis. Maya-maya pa, may napansin akong nahulog mula sa kanyang puwerta. Isa yung itlog. Nakangangang tinitigan ko ang aswang na ito. Ngayon ko lang nalaman na may mga nilalang pala na sadyang nangingitlog kagaya ng nakikita ko noong mga panahon na yon. Mahina akong napasinghap nang manginig ang aking tuhod sa pagnanais na huwag niyang makita sa aking pinagkukublihan. Tila kandilang nauupos ako sa kinatatayuan ko. Habang pigil na pigil ang pagpakawala ng malakas na sigaw. Umangil ang nilalang na ito habang napapatingala sa buong paligid. Tila ba naaamoy niya ako kaya hindi ko maiwasang matakot. Pakiramdam ko ay pwede niya akong lantakan. Anumang oras nun. Nanginginig na dumampot ako ng bato. Tinansya ko na pwede itong gawing bala ng aking tirador. Habang nagtatago ay nag-iipon ako ng mga bato nun. Alam kong masyadong delikado ang gagawin ko pero kailangan kong itaboy ang aswang na ayon sa aking kaalaman ay isang nakakahindik na mangkukutot. Siya yung uri ng aswang na bangkay lang ang kinakain. Kapag busog na sila, saka maghahanap ng lugar kung saan sila pwedeng magkakot ng mga bangkay na ninakaw nila para paghiwa-hiwain ito sa maliit na piraso. Tumayo ito at pagapang na nilanghap muli ang paligid noon. Dito na ako mas lalong sinagilahan ng matinding takot. Hindi ko alam kung paano nga ba ang tamang reaksyon ng mapansin ko yung kawawang lalaki kanina lang. Lakahandusa ito at mukhang isa na lamang malamig na bangkay. Sabik itong dinaluhong ng mangkukutot at parang doktor na kabisadong hiniwa ang dibdib ng lalaking yon. Nang bumulwak ang dugo nito, tuluyan na akong napapikip. Sinisimulan na niya sa paglantak ang mga laman loob nun. Dito na nanlaki ang ulo ko sa labis na panghilakbot. Pakiramdam ko ay papanawan ako ng ulirat sa labis na takot. Wala akong ibang ginawa kundi ang manahimik na lamang sa kinaroroonan ko. Hanggang matapos ang nilalang na yon sa kanyang ginagawa. Rinig na rinig ko ang kanyang panguya na para bang isa lamang siyang normal na taong may nilalantakang masarap na pagkain. Lihim kong ipinagdarasal na sana ay huwag nang maging masyadong brutal ang aswang sa ginagawa niya sa biktima niyang yon. Nang tumayo ako, nagkagulatan kami ng nilalang na yon. Umaangil na pinanlisikan niya ako ng mga mata na ikinasindak ko naman. Hindi mapakaling naghanap ako ng lusot kung paano mawawala sa kanyang tingin pero dahil papasugod na sa akin ay wala na akong iba pang mapagpipilian. Gamit ang ilang butil ng bato at ang aking pinakamamahal na tirador, tinira ko ang mangkukutod na sumapul kaagad sa kanyang loob. Nang makita ko ang saglit niyang pagkahilo ay dito na ako nawalan ng wisyo. At kasing lakas ng hangin na basta na lamang kumaripas ng takbo palayo. Pakiwari ko, naiwan yung kaluluwa ko sa kagubatan nun. Hindi ko na kasi maramdaman ng paa ko sa lupa. Hindi ko alam kung sumasayad pa ba ako o kaluluwa ko na lamang pala ang nakatakas habang nilalantakan na ang aking mga laman. Umuwi ako sa aming bahay na hindi makausap ng matino ni nanay. Basta nanginginig na lamang ako sa takot at iniiwasan ko na lamang lumabas ng bahay noon. Nakikita ko kasing dumadaan ang babaeng kagabi lamang ay nasaksihan ko ang ginawa. Hindi ko lubos akalaing may mga aswang palang nagpapanggap na maging tao para makapambiktima.
Kaya naman ang marinig ko sa aking mga magulang ang tungkol sa mga naglipa ng aswang sa aming lugar. Iniwasan ko nang makabalik pa sa kagubatan. Natakot na akong bumalik sa lugar na yon at baka nag-aabang na lamang sa akin ang aswang na alam kong walang habas kung pumatay ng tao. Saksi ako sa kung ano ang ginawa niya sa kawawang bangkay na tagahakot na. Sa ngayon ay paulit-ulit pa itong bumabalik sa panaginip ko. Mahirap palang kalimutan ng isang krimen, kahit na hindi ako ang gumawa. Ilusig ako ng aking konsensya na magsumbong pero saan di ba? Tingin ko pa naman sa mga taong nakasalamuha ko ay hindi basta-basta at mukhang may malalim na koneksyon sa malalaking mga tao. Mas mabuti na lamang din ang manahimik at hayaan na lamang na lumuti ng alaalang yon sa paglipas ng panahon. Yung mangkukutod, hindi kalaunan. Napag-alaman ko na kilala ng aking mga magulang. Nagbebenta ito ng kakanin sa baryo. Namimigay ng libre sa mga bata at tumutulong sa kapwa. Malayong malayo sa tunay niyang katauhan na nakita ko sa kagubatan. Hindi ko kasi lubos maisip kung paanong nagawang magtago ng pugad ng mangkukutod sa parting yon. Para saan? Para kanino? Bakit may mga hinahakot na itlog yung mga lalaking mukhang mayaman na natagpuan ko noong nakaraang araw? Ano ang koneksyon nila sa isa't isa? Sa dami kong tanong ay hindi ko namamalayan na sobrang dami na pala nang nangyayari sa aming lugar noon. Kaya siya sinakop daw kami ng mga aswang at hinawaan. Ito kasing lugar namin ay kinatatakutan ng taga-ibang lungsod. Palagi kong naririnig sa radyo na ginagawa nila kami ng mga kwentong bayan o katatawanan. Lalo na't ang aming lugar daw ay tinatawag na baryo ng mga aswang. Madalas ay tinatawanan ko na lamang ito. Wala naman akong dapat ikatakot kasi hindi lahat ng lumalabas sa balita totoo. Yung sinasabi nilang mababait tumano kami sa umaga at mababagsik sa gabi ay kagagawan lamang ng mga malalawak na imahinasyon ng mga manunulat na nagsilbing panakot din lang naman sa mga makukulit na batang kagaya ko noon. Ang alam ko lang, may natagpuan akong sangkaterbang itlog na kalaunan ay nalaman kong isa sa ilalim pala sa pagsusuri ng mga mayayamang lalaking yon na napag-alaman kong mga doktor pala. Namangha kasi sila sa kung ano ang taglay na kakayahan ng mga aswang at iba't ibang uri nito na naging isang palaisipan nga sa akin. Saan kaya sila galing? Bakit sila nangingitlog? Ang mga itlog na kanilang sinuri ay sinubukan sigurong ibenta sa merkado. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan, buong akala namin ay malawakang pandemya na sa aming lugar nang magsisakita ng tiyan ng bawat taong nakakabili at nakakakain nun. Ang mga sintomas ay pananakit ng panga, kusang paghaba ng mga ipin kapag may nakakain kung sabi nga nila ay nilawayan ng aswang, hindi makatulog sa gabi, at kung ano bang klaseng kahulasan na alam kong mahirap ipaliwanag. Nagulat na lamang kami nang biglang may dumating na mga trabahante at gumawa ng malapad na pader na nagtatago sa amin sa iba pa naming karatig barangay. Inilayo at iniwas kami sa ibang lugar sa takot na kami ay makapanghawa at mas lalo daw dumami ang mga aswang. Ang tanging nakikita na lamang namin ay makapal na taniman ng tubo na sino man ang maligaw ay hindi aakalaing may baryong nagtatago sa likod nun. Totoo ang mga aswang, pero hindi naman lahat kami rito sa Binikel kumakain ng tao. May mga normal din naman kagaya namin. Kung alam lamang nila ang natuklasan ko sa kubatan noong gabing yon, ay sigurado akong maniniwala silang hindi kaming lahat ay aswang at kumakain ng tao. Higit sa lahat, nakakatakot ang aswang pero kahit kailan, hindi sila abusado kagaya ng mga
ordinaryong masasamang loob. Mas nanaisin ko pang maging kapitbahay ang isang aswang kaysa may kapitbahay akong traidor at magnanakaw. Maraming salamat po sa pagbabahagi niyo sa akin ng pagkakataong maibahagi itong aking kwento, Sir Seth. Isang malaking karangalan na maipaalam ko sa lahat na sa bawat dilim. Hindi lahat ng kaakibat nito kasamaan, kundi may nagkukubli ding kabutihan. More power sa inyong channel. Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amelia. Edad 45 mahigit na. Kasalukuyang nakatira dito sa lalawigan ng Maasin. Kasama ang pamilya kong mahilig din makinig sa mga kwento nyo. Balitubong Leyte talaga ako at nakapag-asawa lamang ng taga Maasin. Nakilala ko kasama asawa ko nang minsan nagtatrabaho ako sa Maynila bilang tendera sa Tiangginon. Nagkataon namang nagtatrabaho rin ang asawa ko bilang bodegero sa palengke, kung saan ako nagbabantay. Kaya naman tuwing uwian palagi kaming nagkakasabay sa daanan. Magkalapit lang kasi ang bahay ng amo namin. Hanggang sa hindi nga katagalan ay nagkakilala kami. At inalam niya kung saan ako nanunuruyan. Hindi kalaunan ay inihahatid na niya ako sa tinutuluyan ko. At yun na nga ang umpisa kung paano nabuo ang pag-iibigan naming dalawa ng asawa ko noon. Pero hindi ang love story namin ang ibabahagi ko sa inyo, kundi tungkol ito sa naging karanasan ko. Patungkol sa nilalang na kinatatakutan ng karamihan. May katagalang panahon na ang nakalipas ng mangyari ito. Dekada 80. Nang mga panahong yon ay kasalukuyang buntis ako ng 6 na buwan sa panganay naming anak ni Alan. Naninirahan kami sa probinsyang kinalakihan ng asawa ko, sa isang baryo sa lugar ng Maasin. Konting paliwanag ko lamang sa baryo kung saan kami naninirahan. Medyo liblib pa yon ng mga kapanahunang pinagbubuntis ko ang panganay kong anak. At bilang pa lamang sa daliri ang mga kabahayang nakatirik doon. Siguro, sa tansya ko ay wala pa sa 10 kabahayan ang nakatirik sa baryang yon. Magkakalayo ang magkakapitbahay kaya naman hindi pa nauso na ulang tsismisan sa gilid ng daan. Kumbaga, kapag may nangyaring masama sa'yo, sisigaw ka pa ng pagkalakas-lakas para lang marinig ka ng mga kapitbahay. Kaya naman tuwing may kasiyahang gagaganap roon ay walang nagrereklamo. Kahit magdamag ka pang nangangawa. Hindi tulad ngayon, na kahit mahinang ungol pa ninyong mag-asawa, ay rinig na ng kapitbahay. Lahat ng mga kalalakihan sa baring yon ay abalang-abala sa mga gawaing bukid. O kaya naman ay sa palayan. Yun ang kasi ang tanging ikinabubuhay ng mga residente doon. Dahil malayo pa sa kabias na ng lugar na yon. Habang ang mga kababaihan naman ay abala sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga anak. Ang iba naman ay tumutulong din sa mga asawa nilang lalaki o pagbubukid dahil sa hirap ng buhay. Isang araw, pupunta sa bukid na sinasakahan niyang asawa ko. Kaya naman sinabihan ko siyang hintayin niya ako at sasama ako noon. Nabuburyo na kasi ako sa bahay. Dahil wala naman akong ginagawa at wala rin akong kasama. Isa pa, kaim-tulog lamang ang ginagawa ko. Kung kaya't 6 na buwang buntis pa lamang ako ay napakalaki na. Pakiramdam ko tuloy ay namamanas na ako. At ang bigat-bigat na ng katawan ko kapag kumikilos nun. Mahal talaga. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Dumito ka na lang sa bayat baka mamaya mapano ka pa sa daan. Alam mo nung mahirap yung daan papunta sa sinasakahan ko, di ba? Saway ng mister ko noon. Ay naku mahal, anong gusto mong gawin ko? Maghapong nakatunganga na lang dito sa bayat natutulog. Lalo lang akong mamanasin kapag parati lang akong nandito sa bahay. Payagan mo na akong sumama sa'yo. Minsanan lang naman eh.
napangunglit kong wika sa asawa ko noon. Kapag ikaw talaga napaano sa daan, alam mo namang malayo, mahirap na kung ano pang mangyari sa'yo. Kaninera mo ng asawa ko sa akin noon at pinipilit niya talagang wag akong sumama. Ako naman ay nagpumilit noon. Kunwari, naiinis ako sa kanya para hindi na siya makapagsalita pa. Likas na mabait ang asawa ko. Kung kaya kapag alam na niyang naiinis na ako ay hindi na ito iimik pa. At tatahimik na lamang. Dahil sa oras na magsasabi pa siya ay paniguradong giyera ang aabuti naming dalawa. Pero hindi ko siya tinatantanan sa katatalo. Hawda't hindi pa nananawa at napapawid ang bigulan. Wala na siyang nagawa kung hindi ang isinama niya naramal ako sa bukirin na pinagsasakahan niya. Medyo may kalayuan ko sa bahay namin. At totoo na ang sinasabi niya, mahirap tahakin ang daan patungo ron. Dahil umulan noon na daang gabi. Madalas at maputik ang daan pero dahil sa kagustuhan ko sumama. Hindi ako pwedeng magreklamo. Baka kasi kung magrereklamo pa ako ay baka iwan niya ako sa daan nun. Lumala panahon yun na. Nakikisama lamang ang asawa ko sa bukirin ng kamag-anak nila. Kumbaga, nakikitanim lamang ito sa lupain niya. At ang kapalit ay piyak-tinginan na malinis sa tatatauan ng bukid na ito. Uso kasi noon sa lugar nila mga nakawan ng pananim. Mapabuno man niya ng kamote o saging ay hindi ito pinapalampas ng ibang kawa. Ayon pa sa asawa ko ay galing sa ibang ibayo ang mga taong namumuhan doon. Napapadaan at napapadpad sa lupain nila at doon na mamumuhan ng mga bula. Kapag alam nilang walang nagbabantay. Minsan naman kapag may nagagawi at naniyini ay hindi niya naman pinagdadamutan ng mga ito. Kaya naman kesa masaya ba unang tanim ng kamag-anak na asawa ko, ay pinapasaka na siya ron. Isa pa, lumala pa noong yun ay uso din ng bigan na namang nagtatayo ng bahay sa mga lupaing sa tingin nila ay walang nagmamay-ari. Isa pa yun sa pinakaiiwasan na ang kanang asawa ko. Makalipas nga ang mahigit kalahating oras ng paglalakad, ay nakarating na kami sa bukiring sinasaka ng asawa ko. Lawing tuwa ko naman dahil may maliit siyang kubo roon na pwede kong pagpahinhan. Mula din sa kubo ay tanaw ko ang malawak na kamapihan ng asawa ko. Marami din na mga puno ng prutas ang nakatayo sa lupang yan at mga kasaginan. Kaya naman kahit na mahirap kitain ng pera sa lugar na ito ay biyak namang hindi ka magubutuman kapag masipag ka. Kagaya na lamang ni Mister. Habang binadamuan ng asawa ko ang mga pananing niya, nasa kubo lamang ako. Kumakain ng niluto kong kamote at tinatanaw siya sa ginagawa niya. Hilaw sandali pa. Bigla na nang may umagaw ng pansin ko. Nakita ko kasing parang may paom na katayo sa kabilang dulo ng sakahan. Dahil malayo ito ay hindi ko gaanong maaninag ang itsura niya. Pero parang sa akin nakatingin ang paningin ng taong yun eh. Nakaharap pa siya sa akin banda. At gumadalaw-balaw na para bang may kung anong ginagawa ron. Nang maisip kong baka nagnanakaw ito. At dahil na rin sa kuryosidad ko ay nagpa siya akong lapitan nito at tignan ko ano ang ginagawa niyang kalabi. Dahil sa malaki nawang katawan at tiyan ko, mabadala akong nablakad. Kaya naman nakadala na akong lapitan yun. Isip ko pang tawagin noon ang asawa ko pero nasa kabilong dulo din ito ng saan. Ay kapag pinatawag ko siya ay baka bidyang maalarma ang taong nakikita ko. Habang papalapit ako sa kanya ay doon ko napagtantong. Hindi pala ito nakatingin sa akin. Kung hindi nakaharap lamang ito sa gawi ko habang yumo-yuko-yuko na para bang may ginagawa talaga siya sa lupa. Ano hong ginagawa niyo then? Tanong ko lang. Ilang di pa na lamang ang layo ko rito. Nakita kong isang matandang babae pala ang taong yun na nakasuot ng balabal na kulay itim. Manang, ano po yung ginagawa niyo riyan? Muling tanong ko.
Napansin kong tila nagulat ang matanda sa sinabi ko at mabilis itong kumilos. Nanrilisik pa ang mga matang napatingin sa akin nun. Maging ako man ay nagulat rin sa kadahilan na bumungad sa akin ang itsura nitong manlilimahid sa dugo, Sir Sep. Dali-dali akong napaatas sa nakita ko at kinabahan na. Napansin kong napatigil sa paguya ang matanda at napatipig sa mukha ko. Pababa sa tiyan. Sa bansya ko noon ay sa edad 70 na ang matanda at tanadal kubam-kubala ito. Anan! Alam may tao dito, Anan! Nahihinta-utan sigaw ko at tawag ko sa Mr. Pro. Nakita ko rin kasing may hawak na kapirasong karne ang matandang yan. Lang marinig ko sumagot ang asawa ko. Bigla lang natarantang matanda. Palinali na ito at mabilis na nagkukumahog tumakbo paalis sa lupaing singasaka ng mister ko. Pero bago pa man siya tuluyang makaalis ay muli niya pa akong milingon. At direkta ang matatalas niyang pipig sa maumbo. At malaki ko dyan. Kasulog noon ay ang pagsinghap niya ng malalim sa awalan na para bang nakaamoy ng masarap na pagkain. Kung hindi pa nga dumating ang asawa ko sa pabigo, ay hindi pa ito tuluyang kumaripas ng takbo papalayo. Sa palabigo pala, nagdadalawang isip pa ang matanda kung tatakbo ba ito kanina. Nung mag-isa lamang ako, o di kay lalapitan ako noon. Grabe yung kabang nararamdaman ko. Parang may mga dalawang nadabulan sa dibdib ko noon. Hoy! Anong ginagawa mo dito, matanda ka? Buyaw ng asawa ko nang makipeng ang matandang tumatakbo papalayo sa amin. Habulin niya pa sana ito pero pinigilan ko na siya dahil sa nakita kong may kung ano sa pwestong kinaroroonan ng matanda kanina lang. Halika, Mal. Tingnan mo. Makita ko siyang parang may hinuukay dito. Wika ko sa asawa ko at pinila ko pa siya papunta sa kinaroroonan ng matanda kanina. Lang makalapit na kami sa pinagpwestuhan ng matanda. Agaran akong napatakip sa bibig ko at napalakad na mabilis palayo noon. Sa kadahilalaw na, biglang bumaliktad ang sikmura ko at hindi pa nga ako nakakalayo. Tuluyan lang akong masuka. May lasub-lasub na karne roon, may hindi ko malaman kung anong klase ng karne. Halos isuka ko na lahat ng laman ng tiyan ko. Maliban na ng sa anak ko. Nangirabo talaga ako sa lakita ko dahil nagkalat ang sariwang karne tuguno na animorye. Pinanggigigidang pagpira-pirasuhin. Langlay mas masala ko ay muli kong piningdan ang mga karning nagkalat sa lupa. Kumuha pa ng patpat si Alan para pinang maiiko anong klaseng karne ng hayop ang milalantaan ng matandang Lucky Valeria. Alito, patay na unggoy ata ito. May mga daliri pa. Nampitigan ko muli ang sinasabi ng mga daliri. Parang hindi daliri ng unggoy eh. Parang daliri ng tao. Yung mga daliri na edad 3 taong gulang. Hanggang sa maya-maya pa, nakita ko ang kapirasong brasong putol na. Wala rin itong mga buhok sa braso. Kaya naman malakas talaga ang kutob ko. Hindi hayop ang kinakain ng matandang yan. Hindi ako kumbinsido sa sinasabi ng asawa kong bangkay ng unggoy ang kinain niya. Hinatusan ko ang asawa kong iribin niyang maidir ng gano'n na hindi na ito mabalikan parang matanda. Nawawa naman yung matanda. Baka dala ng gutom kaya nagawa niyang kumain ng hilaw na karne. Wika ng asawa ko habang naguhukay ng lupa noon. Sira na siguro yung tap-tap ng matandang niya. Kung gutom na siya, marami namang hinog na prutas dito, di ba? May mga bayabas dyan, saging. Bakit yung pinag-inpirusan niya? Tanong ko naman.
Paano naman makakakuha ng prutas yung matanda yun? Kita mong uubod-ubod na. Type ikaw naman siguro kung lasag na rin si Persian ka, talagang mahihirapan daw umakyat sa puno eh. Sinabi ko sa kanya iba ang kutob ko sa matanda. Na parang may kakaiba talaga doon. Hindi ako kumbinsido man dahil sa gutom niya. Kaya siya kumailo karming hinaw. Alam mo, kapag yung isang tao talagang umabot sa puntong gutom na, aba, magdidelirio yan. Magdidilim yung paningin nun. Wala na rin yung pakialam sa mga nilalantakang pangkain. Sad pa ng asawa ko. Sinabihan ko siyang hindi naman siguro kasi kung talagang gutom na gutom ito. Hindi niya na naising lantakan ng karning hilaw. Puwera na lamang kung nakakulong ka sa isang hawla at wala ka ng ibang pagpipilian pang kainin. Hindi naman nakakulong yung matandang yun. Marami siyang pagpipili ang pagkain, Alan. Pwede siya manguha o maghanap ng mga niyog at biyakin para yun yung gawin niyang pantawid ng gutom. Napapailing na lamang si Alan at sinabihan akong kahit kailan talaga ay hindi ako nagpapatalo. Palagi na lamang akong tama sa lahat ng bagay. At dapat ay sasang-ayunan niya mga sinasabi ko kung gusto niyang walang gulong mangyari. Ay nako, mga babae nga naman. Palagi na lang sila yung tama. Hindi ka na pwede maging tama. Irinig kong wika ni Alan at nakalang beses pa siyang bumuntong hininga. Hoy Alan, naririnig ko yung sinasabi mo ah. Kung pwede, tigil-tigilan mo na yung pagbubulong-bulong mo dyan. Para kang bubulib na hindi mahalap ang pinamumugaran ah. Oo na po kamahalan. Tatahinik na po ako para sa ikakasiya mo. Pabalagpag niyang wika noon. Alam kong pabiro niya lamang yung sinasabi pero para sa akin ay may laman ang mga katagang yon. Tiningnan ko siya at inirapan. Pagkatapos ay iniwanan ko siya at inabala ko na lamang ang aking sarili. Kinahapunan nga noon. Pauwi na kami sa bahay naming galing sa bukid. Nang bigla akong may nasaging lalaking hindi naman gaanong katandaan. Sa gilid ito ng daanan noong napatawid kami sa maliit na sapa. Sa tingin ko ay mga nasa edad 40 lamang yon o higit pa. Humingi naman ako kaagad ng pasensya sa lalaking yon. Hindi ko naman kasi sinasadyang masagi ito. Hindi ko lang kasi siya kaagad napansin dahil abala ako sa pagpapak ng santol doon. Panay pa ang pagpag ko sa paa ko dahil sa lamok na kumakagat sa akin at mga damong sumasabit sa paa ko noon. Hindi naman nagsasalita ang lalaki nang humingi ako ng pasensya. Bahagya pa akong nagtaka at napaatras sa kadahilan ng biglang bumaba ang titig ng lalaki sa tiyan ko. Sabi nito'y wala umano yon. Mukhang napakalusod ang kasanggolan na sa sinapupunan mo, iha. Mag-iingat ka at ingatan mo yan. Lalo na sa mga taong nakakasalumuha mo. Wika nito. At para bang may laman ng kanyang mga sinasabi. Idagdag pa medyo garalgal ang boses niya na animoy maplema sa loob ng lalamunan nito. Palagi naman po ako nag-iinat, Manong. Tugon ko pa. Dali-dali ko nang hinatak ang asawa ko nang sa ganon ay bilisan na namin ang paglalakad. Kakaiba na kasing nararamdaman ko. Simula nang masagi ko matandang ito. Hindi naman makapaglakad ng mabilis ang asawa ko dahil may bitbit itong isang sakong saging at kamote na mga kinuha niya. Bilisan mo na maglakad yan. Irita kong wika sa asawa ko noon. Teka lang naman sandali. Nakikita mo namang marami akong bitbit eh. Mauna ka na maglakad kung nagmamadali ka. Sagot niya. Tiningnan ko na lamang ito at pinandilatan ko ng mga mata. Pagkabalik ko ng tingin sa lalaking nakabangga ko kanina. Nagulat na lamang ako. Dahil nakita kong napakatalim ng pagkatitig niya sa akin at nasipat ko pang bahagyang tumutulo ang laway nito. Kahit na may kalayuan na ito sa amin. Para bang sinadya talaga nitong huminto para titigan ng tiyan ko. Kilagabihan,
Matapos namin kumain mag-asawa ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan na para bang kinakabag ako at naninigas ito. Kaya naman nagpalagay ako sa asawa ko ng langis ng niyog sa tiyan ko para maibsan ang pananakit. Ang buong akala ko kasi ay kinakabag lang talaga ako ng mga sandaling yon dahil normal na sa probinsya ang malamig kapag gabi. Gawa pa lamang kasi sa pinagtagpi-tagping kawayan at tabla ang bahay namin. Habang ang bubungan naman ay gawa sa nipa. Kaya naman tagusan lahat ng presko ng hangin. Ilang sandali pa. Naramdaman kong unti-unti nang kumalma ang pananakit ng tiyan ko kaya nagpahinga na muna ako. Habang nakaupo sa may upuan malapit sa bintana. Hanggang sa maya-maya pa, may naririnig akong malalakas na katok ng pintuan. Sunod-sunod ang pagkatok na yon. Siyempre, takang-taka ako noon kung sino ang kumatok sa 10 oras ng gabi. Dahil kapag ganong oras kasi ay nasa loob na ng mga kabayan ng mga tao sa baryo namin. Wala ka na makikita pa mga pag-alagalang tao dahil wala pa namang mga poste ng kuryente sa labas at napakadilim na. Sino yan? Tanong ko sa kumakatok. Hindi yun sumagot at kumatok ulit ng maraming beses na halos sirain na ang pintuan. Yung bang katok na nagagalit at nagmamandaling makapasok? Sino ba yan, mahal? Gabing-gabi na'y nangangatok ka. Inis na tanong ng asawa ko habang naglalakad papalapit sa pintuan nun. Abay malay ko, Alan. Narinig mo naman di bang tinatanong ko rin? Bakit kaya hindi mo buksan para malaman mo kung sino yung kumakatok? Pabalang ko pang tugon sa kanya. Nako naman, kung kailan gabi na, kung makakatok ay parang gigibain na yung pintuan natin. Ano naman kaya yung kailangan ng taong to? Rinig kong wika ng asawa ko at bubuksan na sana ang pintuan. Nang bigla kong naalala ang palaging binibilin sa akin ng mga magulang ng asawa ko noon. Na wag akong magbubukas ng pinto kapag may kumatok at hindi nagpakilala. Pinigilan ko ang asawa ko at sinabing wag niyang bubuksan. Kamuntikan pa nga akong malaglag sa kinauupuan ko para lang mapigilan si Alan na hindi mabuksan ang pintuan noon. Ayon kasi sa mga magulang niya, na kapag hindi sumagot ang kumakatok sa labas, ay hindi ito tao. Ang malala pa ay baka elemento ito o aswang na nais pambiktima. Lalo na't ng mga oras na yon ay sa tingin ko, nasa 10:00 na ng gabi nun, kung saan namumutawi na ang katahimikan sa buong kapaligiran. Pero sa bilis ng pangyayari ay hindi ko na napigilan pa ang ginawa niya. Nang buksan niya ang pintuan, nagulat na lamang ako at tuluyang nalaglag sa pagkakaupo. Sa kadahilan ng may nakita akong figura ng lalaki sa labas ng pintuan. Punong-puno ng balahibo ang buong katawan nito na animoy. Parang isang unggoy nun. Mahahaba ang dalawa nitong mga kamay na lagpas tuhod. Kitang-kita ko rin ang nanlilisik at mapupula niyang mga mata na para bang mata ng pusa kapag nasisinaga ng liwanag sa dilim. Sobrang nakakatakot at nakakakilabo talagang itsura nito. Pero kahit nasa harap niya na ang asawa ko ay nagbabaga ang mga mata niyang nakatitig sa gawikot. Walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na laway. Nakaamoy na rin ako ng napakabaho nun, na para bang amoy patay na hayop na nabubulok na. Kung kaya napatakip ako ng ilaw. Sabi ko pa nga nun, parang pamilyar yung itsura niya eh. Hindi naman ito kamukha ng asawa ko. Yun na nga, bigla kong naalala yung lalaking nabangga ko kanina. Kamukhang kamukha ng lalaking nasa may pintuan namin ang lalaking nasagi ko kanina nun.
Nakarinig na rin ako ng may hilang huni ng wakwak na sa tingin ko ay nanggagaling yon sa lalaki. Kinilabutan na ako ng mga panahon na yon. Unti-unti na ring sumasakit ang tiyan ko na para bang natatakot o gumagalaw na yung anak ko sa loob nun. Aswang! Aswang Amelia! Magmadali kang pumasok sa warpo! Sigaw ng asawa ko noon. Pero bago pa man ako makatayo sa kinauupuan ko, ay nakita kong bigla na nang may sumunggab sa nilalang na nasa tapat ng pintuan. Narinig kong bigla na nang nagdagulo sa labas ng bahay namin na para bang may nag-aaway na aso't pusa. Dali-dali namang isinara ng mag-asawa ang pintuan namin at tinulungan akong tumayo na. Iika-ika pa ako dahil naipit ko ang paa ko nang gumagsak ako sa may sahig. Pero dahil sa kuryosidad, imbis na sa kwarto ang punta namin ng asawa ko para magtagunan. Nagmadali akong naglakad patungo sa pinto ng bahay. At doon ay sumilip ako sa nakapagitang awaw. Tanaw na tanaw ko ang labas ng bahay namin. Doon ko parang binapagtantong kabiyuban pa na ng buwan ng gabing yon. Kung kaya naman kitang-kita ko ang dalawang nilalang na nag-aaway sa may bakuran. Isang napakalaking pusang tinudumob ng walaong goy na isang nilalang din. Na kanina ay nasa tapat ng pintuan namin. Mabilis na siwanggaban ng malaking pusa ang onggoy. Pero sa haba ng mga braso ng kasagupa niya ay kaagad siya nitong nahuli at naibalibag pa pareho. Matapos nung isa ka na naman, nabtamkam sumubod sa amin ng nilalang na may mahabang kamay. Pero sa bawat pagtatangka naman ito, ay agad naman itong nadadamba ng pusa na parabang pinipigilan itong makalapit sa amin ang nilalang na ito. Sa ting na abutan naman ito ng malaking pusa ay nagpapagulong-gulong talaga sila sa lupa nun. Narimig ko ang mga nakakapanilabot nilang pag-angil at nagagawang inay. Pakiramdam ko na mga sandaling yon ay nanimbig ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Habang sa puso ko ang tiyan to masakit pa rin. Ano bang ginagawa mo dyan, Amelia? Bulalas ng asawa ko at agaran akong hinila palayo sa pintuan. Sumakto naman ang paghila niya ay saka ang muling pagbukas ng pinto. Dahil napalayo na ako sa pintuan, ang asawa ko naman ay lumapit doon. Dito ay bigyang may sumunggab sa mister ko. Pagkatapos ay pinagkakalimot na yun. Nataranta na ako at sumisigaw sa mga kapitbahay ko na tulungan kami pero kaahip anong sigaw ko nun. Alam kong hindi ako maririnig ng mga kapitbahay namin na ito. Siguro, dala na rin ng takot na nararamdaman ko ay nabuhat ko ang upuan kinauupuan ko kanina lang. At malakas na binato sa may nilalawa. Gulat na gulat pa ako kung paano ko nakayang buhatin yon. May kahabaan at kalakihan ng selyo nito. Nung pinamaan na yung nilalawa, medyo tumalsik pa yung pintuan at pati Mr. Polinahagi po niya. Sabay na bumagsak si Alan at ang nilalang na yun. Lang makita ko ng nilalang ay ako naman ang napagbalinan. Dahan-dahan yung gumapang sa side papalapit sa akin at bigla na lamang ako nitong binaganan. Napakaraming kalmot ng mister ko ng pero pinilit nitong tumayo at malakas na hinatak ang nilalang. Launti-unti nitong hinahawakan na ng matapalim niyang kamay. Ang nakaumbo kong tiyan. Landidigil na sumisigaw si Alan at mabilis niyang hinampas ng 2x2 na nakuha niya sa dirid ng pintuan ng nilalawa. Yun ang naging dahilan para matumba ang nilalang na ito. At maalis ikaw sa pagkaadadan sa akin noon. Nang makabuelo, sinigawan ako ng mister ko na tumayo na at kunin ko umanong nitak. Manginginig na yung mamatuod ko nun, Sir Sep, pero
Nagmadali akong pumunta sa kusina. Kinuha ang itak na pamputol namin ng kahoy. Sa swerte ay bagong hasa pa ito. Nang tuluyan ko nang makuha ang itak, dinala ko na rin ang asin na nasa garapong lagayan. Maging ang mga bagong pitas kong kalamansi ay dinala ko na rin ang maalala kong pamontra din to sa ginalaw na yon. Hindi pa man ako nakakalapit dito ay binato ko na sa asawa ko ang itak. Tamuntikan pala itong matamaan pero mabuti na lamang at mabilis siyang nakailag. Kinuha niya ang itak sa sahig. Habang pilit iniilagan ang ginagawang pagdumog sa kanyang aswang. Binakot ko ang asin sa lagayan at ibinabato sa nilalang. Lakita kong umangin laman ito ng malakas. Handa ng epektibo ang asin na pangontra sa nilalang na yan. Pero laking pagtataka ko na maging asawa ko ay napapamura na rin. At sumisigaw na itigil ko na umanong pagbato ng asin na yan. Labtak ako noon. Una kong tinanong sa kanya, bakit ko titigil? Aswang ka rin ba? Bayo ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Kababato mo ng asim sa akin, pati mata ko nalagyan eh. Samdik niya. Pipikip-pikip pa itong pinapadpad ang napuin na mata. At saba pa lamang ako na pauwan noon. Dahil sa nagawa kong yon, ay nakahanap na naman ng tiyempo ang nilalang na ito at muyang dilumog ang mister ko. Nagpagulong-gulong sila sa sahig at pilit na inaabot ng malaking bibig ng nilalang ang kanyang reeg doon. Mabuti na lamang at nasasalag na ito at natutulak kaya naman hindi siya matamaan. Noong makatiyempo si Alan ay nagawa ng iwas-iwas ang itak na yun. Pero sadyang napakaliksi ng nilalang. Mabilis itong nakatakas at nakalabas ng bahay. Sa paglabas nito, naroroon pa rin ang malaking pusang unang nakipabisagupaan dito. Galip na nag-aanyal ang malaking pusang kulay itim, habang pitig na pitig sa aswang. Bigyan na lamang itong sinugod ang nilalang na ito. At muli, labpang buno silang dalawa. Sa pagkakataon yon ay nakikita kong mas malakas na ang malaking pusa at hindi na siya basta-basta nahuli ng nilalawa. Sunod-sunod na kalimot at agad ang ginawa ng puson yon. Dahilan para hindi na makalaban pa ang nilalang at tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla namang natbago ng anyo ang nilalang na nakahandusay sa lupa nun. Ama ko, Sir Seth. Yan yung lalaking nakabangga ko sa may sapa. Puno na ito ng sugat at tanmot sa katawan gawa ng malaking pusan yan. Nakita ko dahan-dahang malapit sa lalaki ang pusan nito. Tasunod noon ay ang mabilis nitong pabsunggab sa braso ng lalaki. Kinain niya ng pusa na para bang gutom na gutom ito. Habang ang mga mata naman ng pusa ay hindi na alis sa pagkakatipid sa akin. Hindi ko alam at may paliwanag ko ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Naghalo-halo ng takot, kaba at pananakip ng tiyan ko. Habang pinitingnan ko ang ginagawang pagyapa ng pusa sa katawan ng lalaki, ay biglang sumagi sa isipan ko. Ang matandang babae na nakita ko sa lupang pingabsa sa kahan ng asala ko. Nang mapagtanto ko yon, ay mas lalo akong nangilabot at nidukuban ng takot. Kung ganon, tama nga nasa isip ko. Hindi normal na tao ang matandang nakita ko. At aswan din ito. Makalipas ang ilang sablip, ay nakita kong hinihila na ng pusa ang lalaking nilalang na sumugod sa amin. Nakatipig lamang ako rito habang papalayo ito sa bakuran. Pero nang tuluyan na ito makalayo, bigla na lang na din matandang babae ang pusang yon. Hanggang sa mawala na sila sa panining ko at nilamon na ng kadiliman. Napatanong Mr. ko kung saan na ang nilalawa.
Lanpipidan ko naman siya ay nakita kong basa ang mukha nito. At sa palagay ko ay nagkilamo siya. Dahil sa takot na nararamdaman ko ay hindi ko na namalayang sunog-sunog na parang tumutulo ang luha ko. At hindi ko na napagilang umiyak. Naramdaman ko din ang paninginig ng mga tuhod ko noon. Bumabsak ako sa sahig. Nung mapagtanto kong wala na ang mga aswang, ay doon ko naramdaman yung matinding pananakit. Hanggang sa walang ano-ano, bigla ko na lamang naramdamang mayroong bumulwak doon sa maselang bahagi ng katawan ko. At noong kapaing ko yan, ay nakita kong dugo ang ikidong lumabas doon. Hindi ko na rin naramdaman ang katawan ko noon at namanhid na panaga ako. Kaya mabilis na akong pinuhat na mister ko para dalhin sa bahay ng komadrona. Bago pa man ako makalabas ng bahay, narinig na namin ang boses ng mga kapitbahay namin. At bago ako mawala ng malay ay nakita ko pang may mga tao na nagsirapipan sa gawin namin mag-asawa. Nagkukumahog ang mga ito, patungo sa amin at may mga daladala pang surunon. Manong Flor, tulungan niyo po aming asawa ko. Sigaw ng asawa ko noon. Pag-agising ko, nalaman ko na lang na kamuntikang mawala ang binadala ko. At muntik nang mawala ang panganay naming anak ng asawa kong si Alan. Ayon sa komadrona, minarkahan umano ako ng 2 aswang. Pinag-aagawan umano ang batang nasa sinapupunan ko noon. Ayon niya pa, bagong yang daw lamang umano ang isa sa mga yon, kung kahit ganoon na lamang ito kaagresibong makaari ng sanggoy. Habang ang isa naman, ay naghihintay kumbaga ng tamang oras para mahinog ang sanggoy. Pero siguro dahil sa ginawa ng aswang na bagong yan gaw, mapilitan ito makapadagawan na lamang din. Ikwento ko sa komadrona ang lahat ng pangyayaring nasaksihan ko. Lalo ng pagkain ng aswang sa kapwa nito. Taang-taad nito. Hindi ni Rubus maisip ang baydan. Alim pa sa kanya. Yun pa lamang ang unang beses niyong makarinig ng ganoong pangyari. Sa bilabi-dami ng mga kwentong naririnig niya patungkol sa aswang, ay ang pagkain sa kapwa aswang, minsan hindi niya pa naririnig sa iba. Marahil umano ay malakas na uri ng aswang lamang ang makakagawa nun. Karamihan pa nga umano dapat sa mga nilalang na ito ay nagtutulungan pa para makapangbiktima. Naging para isipan man yan sa amin, ay mas pinagtunan ko ng apensyon ng anak ko nasa sinapupunan ko. Ay naman sa komadrona, mabuti at nagapay niya kaadad ang sanggol na nasa tiyan ko. Sa awa ng nasa itaas, ay manusog at manakas ang kapit ng sanggol na yun. Unggoy at tigdas na ito. Basta umano sa susunod ay magdoble inip madamal ako. At hanggat maaari ay sa loob lamang muna ako ng bahay. Hanggang sa maisirang ko ang sanggol. Love question din ng komadrona na kung maaari ay wag kong hayaang mapag-isa sa bahay at baka balikan din ako ng mga nilalawa. Kailangan ko na makakasama sa bahay at baka raw kasi kapag nagpapakapagod pa ako ay bigla na namang lumabas ng wala sa oras. Simula noon, lalapiri na lamang ako sa bahay namin. Nagpasama din kami sa nakababatang kapatid ng asawa ko na si Ising. Magmula nang mangyari ang palang aswang, parapi ko nang kasama si Isang sa man ako mapunta. Hanggang sanay palan ako ng panganay naming anak at sa kabutihang palad, ay hindi na muli pang nagpakipas sa akin. Ang matandang babae at wala na rin akong naging balita pa sa lalaking kinain niya. Ang kwentong ito ay totoong karanasan ng 2 kong pinsan. Natawagin meron natin sa pangalang Budong at Adamel. Unahin natin ang karanasan ng pinsan kong si Budong. Si Budong po ay anak ng kapatid ng tatay ko kaya pinsang buo ko ito. Napakapasawain nito.
Matigas ang ulo at medyo tamad lalo na kung pag-aaral ang usapan. Ang bansaga namin dito, Juan Pusong dahil sa pabugari niya. Sa sobrang pagkapasaway nitong pinsan ko, nakita ko na kung paano ito ibitin ng tatay niya ng patiwarik sa puno ng langka. Malapit sa bahay nila. Nahuli kasi ito ng tatay niya na medlalaro ng baraha sa gitna ng bahagi ng tubuhan na may mga puno ng mangga. Paano ba naman? Sinumbong nito ng nakababata ng kapatid na babae kaya paradong caught in the act. Nag-iwing ko. Magkasing edad lang kami nito. Pero naiwan ito sa elementarya dahil sa pagiging gulakbol. Siya nga po pala. Noong nangyari ang karanasan na ito ay wala ako sa amin. Nasa district nip ako sa Carmen North Cotabato. Nasa second year college na ako noon. At kahit papano ay may kaalaman sa larong basketball. Kaya naging player ako sa loob ng 4 na taon. Kung meron man bitong tagapakinig na manlalaro ng taong 2007 hanggang 2011, baka ilang beses na tayong nagkipa sa Carmen National High School. Comment na tayo. So ito na. Nung pahinga na yon, wala ako sa amin nung mangyari ito. Pero halos lahat ng kamag-anak ko na malapit doon sa bahay ni pong pinsan ko. Kasama na ang mga magulang ko. Silang lahat ang naging saksi sa pangyayari nito. Ayon kay nanay, isang hapon habang nagwawalis ito sa labas ng bahay namin, meron itong nakitang isang matandang babae na dumaan malapit doon. Siyempre, magkakakilala halos sa mga tao doon. Iisang kumadirga. Ito ang unang beses niya nakita ang matanda nito. Sinamban niya lang ito ng tingin kung saan ito patungo. Tsaka isa pa, hapon na noon. Nakapagtataka lang na meron pang dayo o ibang muka sa lugar namin nandun ng oras. Pagkatapos noon, binariwala malaman nito ni nanay at tinuloy ang pagwawalis niya. Malapit na rin kasi yung manabilim noon. Habang pinapasok niya umano sa loob ng sako ang mga basura, bigla niyang narinig yung mga nakakahulang aso. Alam niya yung asong kapag hindi sanay na hindi kilala ang mga tao sa paligid. Yung tipong nag-aanil at galit na bilit. Ganun yung ahol na narinig niya. Kasabay nito, dumaan ulit ang matanda na lakipan na kanina. At sa pagkakataong ito, napakabilis daw nito na palagang mapaghalataan mo na ito ang dahilan ng mga kahulan ng mga aso na yun sa paligid namin. Simendan niya ito ng pingin. At ayon sa kanya, palan yung bilis nito, hindi na sumasayad yung mga paa sa lupa. Doon na niya rin nakita na merong sumusunod o mahaboy dito na 4 na aso. Kasabay ng piyuin ko na merong dalang ipak. Noong andun na si Tiyo sa harap nung bahay namin, pinawag ipin na nanay ko ano ang mangyari. Agad naman ikong nagkwento at ang sabi niya, "Nako, habang nagtakapi ako kanina sa labas, dumating niyang matandang babae na yan. Siyempre, hindi kilala ng mga aso ko kaya, alam mo na, muntik niyang tadapin o sugurin. Nasaway ko naman pero hindi ko maintindihan yung ibang sinasabi niya. Sa oli ko daw sa kanya yung isang bote na may damang yalis. Kinuha daw ng anak ko. Lana niya daw yun." At dahil nga walang kalamalam si Pio noon, sinabihan niya yung matanda nito na wala sa kanya o wala siyang anak. Bigla na lamang umano itong nagalit na nag-iba yung aura niya o pagtatao nito. Yung people alam ni Tio na hindi ito karaniwang tao. Buti na lamang at nandun ang mga aso niya. Ganun ko man, nakapagtataka pa rin kung gaano ito kabilis tumakbo nung hinahaboy na niya.
Habang nag-uusap na itong si Mama at si Tio, dumating naman itong si Papa na galing sa bukid. Kinuwento ni Tio dito ang mga nangyari. Doon na rin dumating ang asawa ni Tio kasama ang dalawa kong pinsan na si Budong at yung nakababata niyang kapatid na babae. Pinanunan Tio ko itong si Budong tungkol doon sa bote na hinahanap na matandang babae. Siyempre nung una, kunwari hindi niya alam. Hanggang sa pinakot may ni Tio na kapag nalaman niyang nasisinungaling nito, ibibiping niya uripi ko ng patiwarit. Bilang batang takot at ayaw ding mapahiya, umamin ito. Kinuha niya yung bote na yon. Sa paglalarawan ni Mama, may laman daw ng mga ugat ang mga bote nito. May lanis sa loob. At nung binuksan ito ni Tio, napatakip sila ng idol. Sobrang napakabaho umano ng amoy na lumalabas doon sa bote. Doon na nila binaliking pakik nito. At tinanong ulit si Budong kung saan niya ito nakuha. Ayon sa kanya, napulot niya daw ito sa tabi ng sapa ng linsang maligo sila doon. Hindi kumbinsibo ang mga magulang ko pati na rin si Tio. Malakas ang kutob nila noon na may ginawa na namang kabulastupan itong pinsan ko. Pero hindi la rin nila pinilit na paaminin ito. Tanghali ng sumunod na araw, habang kumakain ng pananghalian ng mga magulang ko, bigla silang nakalinig ng sigaw galing sa bahay nila Budor. Kaya patakbo silang pumunta doon. Kasunod ng iba pa naming kamag-anak. Pagpasok nila doon sa loob, kitang-kita ng mga rito kung paanong natalutan ng patiwarik itong si Budor. Dali-daling inutusan ng tatay ko ang kapatid dito. Napuntahan ng isang lolo namin na mayroong mataas na katungkulan doon sa simbahan. Ang lolo kong ito, kapatid ni Lola na nanay ng tatay ko. Pagdating ni Lolo, dala-dala nito ang isang bote ng lanis. Mirapitan niya yung pinsan kong yun at inilapat nito ang palad sa noo ni Budor. Habang paintin na nananalangin sa Panginoon. Doon na unti-unting bumaba iting pinsan ko. Hanggang sa tuluyan na lumapat sa sahig na gawa sa kawayan na nakaiga. Pero ahit nakalapat niya ang katawan ni ko sa sahig, tulala pa rin umano ito at nakanala. Pinahiran ito ng lolo namin ng balanan yanis. At pagkatapos ay uhusal ito ulit ng panalangin. Malailang minuto pa. Bumalik na sa sarili niya itong si Budor. Siya nga pala. Kung may isip niyo na may orasyon ng lanis na ginamit ng lolo ko, wala po. Pero meron itong basbas pagtaintin na panalangin na may pananampalataya sa Diyos. Sabi ko na, mataas ang katungkulan ng lolo ko sa simbahan. Nung medyo kumalma na ang lahat, nagsalita itong kapatid ni Budor. Alim sa kanya, meron umanong matanda na pumunta sa bahay nila. Pinipilit nito na idabas daw at ibalik sa kanya ang boteng kinuha nito. Pero kasi, hindi na ito mabigay ni Budong noon. Hindi ba nga kinuha ko ng tatay niya? At yun, hindi nga alam kung saan ipinago. Doon na nagalit ang matanda. Sa kadaan-daang lumutang itong kuya niya ng patiwarik at doon na lang siya napasgaw. Dahil siya wala pang way noon para makontak namin ng isa't isa. Hapon na makauwi ang mga magulang ni Budong na walang kaalam-alam sa nangyari. Galing sila sa bukid. Sinabihan ng lolo ko yung tiyoy namin na ito na itapon na lang ang kung anumang bagay na hinahanap at pagmamay-ari ng matanda para makaiwas sa kapahabakan. Taadad naman itong sinunod ni Pio. Dahil na rin siguro kahit saan nila ito itapon, makikita at nakikita rin ito ng matanda.
pagkatapos nun. Hindi na bumalik o nagpakita man lang ang nasabing matanda nito dun sa lugar namin. Sumadako naman tayo dito sa pinsan kong si Arnen. Anak naman ito ng isa pang kapatid na babae ng tatay ko. Mas bata naman ito ng 2 taon sa akin. Noong mga panahon leto, halos limot na namin yung nangyari kay Budong. Araw ng linggo noon. Pauwi na kami ng mga pinsan ko galing sa simbahan. Natayaan kaming pumunta sa sapa. Kumbaga para manghuli ng isda. Sinama na namin ang isa pa naming tiwi na bunsong kapatid ng tatay ko, si Tito Jong. Medyo magandang kasama itong si Pipo kasi nagdadala pa ito ng kaninyang tobli para damipin sa panghuli ng isda. Sa mga hindi nakakaalam, ang tobli ay isang uri ng halaman na ang ugat nito bimibitbik hanggang sa lawabas ng gagda. Tapos ilalabay ito doon sa tubig. Yung mga katulad ng tubig sa lawa. Hindi yung sa malalakas yung ragos. Basta yung mga stagnant lang o yung mga kalmadong uri ng tubig. Ganon. Bali ang mangyayari dito. Malalangap ng mga isda ang dagda nito at mahihilo sila. Kusang lulutan ang mga ito sa tubig at para din bipo ka na magkakaroon ng oportunidad na mahuyi ang mga ito. Ang walang pahirap-hirap. Tanghali meron makarating kami sa Sapa Surset. 8 kami noon. Kasama na sina Budong at Parmen. Isinadang kadad namin ang 2 tobli doon sa tubig. At ilang minuto lang. Nagsiltangan ang mga isda na ito. At bahan-bahan, sinimulan na namin yung panghuuli. Nung medyo nakarami na kami, saka kami nabluto ng uulamin namin sa tanghalian. May dalabing kasi kaming kanin noon mula sa bigas ng mais. Ito pala din binala namin para solido ang busog lalo na at nasa sapa kami. Nang maluto na, nagsimula na akong magtawag para kumain. Napakasarap talagang balikan ng ganitong uri ng buhay pagkabata. Pero habang nagsasando kami, napansin Tito Jong na wala si Budong at Arnel. Kaya nagtanong ito. Bing dali ang 2 kabadluon. Ibig sabihin, saan pala yung 2 pasaway? Ang sabi ng isa kong pinsan, nakita niya daw ang mga ito na inakyat yung taas na direksyon ng sapa. Kumunot ang noon namin noon. Napaisip ako kung ano naman yung gagawin nila doon. Yung epekto naman ng toble nasa babang direksyon. Bilang kilala nga binitito kung gaano kapasaway itong si Budo, hinayaan meron niya. Pagtabi meron daw namin ng kanin at ulam ang mga ito. Mag-aalas 2 ng hapon nang mapagpasya namin na umuwi. Marami na rin kasi kaming nahuli. At isa pa, nawawala na rin ang epekto ng tobli. Bumabalik na noon sa liksi ang mga isda. Pero wala pa rin ang mga oras na yun. Inbalaw akong pinsan. Dito na inutusan ni Pipo yung isa pa naming kasama na puntahan ng mga ito at sabihin na uuwi na kami. Habang hinihintay namin ng tatlo, tingin ako ng tingin noon sa suot kong relo. Wala nang umalis kasi yung pinsan ko na inutusan aabot na ata ng kalahating oras. Sabi tinala. Laki pa namin itong pinsan namin na inutusan ni Tito na sumundo pa balik sa amin. Pero hindi nito kasama si Budong at Armel. Ayon sa pinsan namin na ito, marayo na daw narating niya doon sa taas pero hindi nga makita ang balawa. O sabi naman ng isa kong pinsan, baka nakauwi na dahil baka nga hindi naman paninisda ang pakay ng 2 ito. Sumang-ayon naman ang iba pa naming pinsan. Pati la si Tipo dahil para doon makurip itong si Budong. Bulak-bulak kasi talaga. Siguro maingganyo na itong si Arnan na sumama sa kanya. Tabalit-taban kasi po ni Budong Sir Seth. Kung gaano kapasaway itong si Budong,
na naman ka masumurin at mabait si Abner. Dahil sa pag-aakalang umuwi ng dalawa, nagpa siya itong si Tito Jong na magad sa balutan na rin kami. At baka abutin pa kami ng gabi sa sapa. Mahirap na. Baka kasi makasalubong pa kami ng mga rebelde doon sa sapa mayon. At baka makaengkwentro pa din kami ng mga aminilay o banakon. Ang aminilay o banakon may tawag sa mga uri ng ahas na makamandag. Sobrang takot ako dito kaysa sa kung ano man. Kasi grabe yung kamandag nito. At ng panahon na yon, wala pang antidote sa kamandag ng ganitong uri ng ahas. Habang nag-aayos kami, tawin ko ba, parang nakaramdam ako na meron talagang mali noon, Sir Seth. Yung people kailangan kong hanapin ang mga pinsan ko. Kaya ang ginawa ko noon, nagpaalam ako sa tiyuin namin. Sabi ko mauna na sila kasi kailangan niya na rin talagang umuwi. Gawa ng buntis yung misis niya. Pumayad naman ito at yung dalawa ko namang pinsan na si Marvin at Chapet, nagpaiwan din. Sila po ang sumama sa akin sa paghahanap sa dalawa. Ninabariman namin ang paghahanap noon para hindi na kami abutan pa ng dilim. Yung mga mata na lang ng mga paa sa tabi ng sapa ang sinundan namin. Tapos ito na lang. Gaya ng sinabi ng pinsan ko, sobrang layo na namin nun sa sapa pero wala pa rin kami nakikita. Ang plano namin noon, susundan pa sana namin yung mga marta ng paa, papunta sa taas na parapin ng sapa. Nung may makita akong isa pang daanan o lagusan doon. Masukal ito. Yung tipong kapag hindi ka tumingin na mabuti, hindi mo mapapansin na isa pala talaga yung daanan. Parang may nabudyok sa akin na doon pumunta o dumaan. Ito namang dalawa kong pinsan. Sumunod na lang. Habang nandun kami, sobrang sukan ng daan, Sir Seth. Nakahawak ako ng sa itak na nakasukbit sa akin. Takot na takot kasi talaga ako sa ahas noon. Nung makaraping kami sa bandang dulo, doon na medyo umaliwalas yung daan. Tapos puro panima na bika ng mais. Tuloy-tuloy kaming naglalakad noon. Hanggang sa itong si Japper, napansin na merong bahay sa di kalayuan. Nang tingnan namin ito, meron kaming nakitang 3 tao na nakatayo sa labas. Siya nga po pala, pasado 4:00 na nung hapon noon. So bale, napakahabang oras yung binugoy namin sa paglalakad. Mahanap lang yung mga pinsan namin na ito. So ayun niya. Tuloy-tuloy kaming pumunta doon para magtanong. Nang makalapit na kami, napansin ko na yung 3 tao na nakita namin. 2 bata at 1 babae. Tuloy-tuloy kaming naglakad papunta doon. Doon makatapat na nga kami, napansin ko na pamilyar yung matandang babae na ito. Kahit na nakatalikod yun. Umbaga, parang nakita ko na siya dati. Kahit hindi pa ako sigurado noon, na baka sakali ako. Tinawag ko ito, Sir Seth. Lola Itang. Lumiman siya. Hindi na ako nagkamali sa hula ko. Sinenyasan ako nito at pinawag na lumapit ako sa kanya. Ako naman, abad na pumunta at nagmano doon. Kung hindi ako nagkakamali, noong mga panahon na yon, mahigit 50 anyos na itong si Lola Ita. So ayun, matapos ako magbano nagtanong ito, kumbaga, nagtaka kung bakit kami nakarating doon. Lalo na't mabilin na yun ka. Sinabi ko naman na hinahanap lang namin ang dalawa naming pinsan. Kasi na kanina pang tamhaling nawawala ang mga ito. Nilarawan ko na bid sa kanila yung mukha, katawan, at suot nila. Doon na parang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Lola. Marami mang iniisip nito. Nang mapansin ko ito,
Agad ko siyang tinanong kung nakita ba niya o kung napadaan ba doon ng mga pinsan ko. Sumabot naman itong si Lola habang may tinuturo na daanan. Doon niyo lang yan paanan yan. At sa di kalayuan may mga puno ng balete. Baka nandyan sila. Nagpasalamat ako kay Lola Ita. Abad na rin ako nagpaalam dahil malapit na magbilin noon. Men paalis na ako. May pahaboy pa ritong sinabi. Tungkoy na sa abulastuban na ginawa niting pinsan ko na si Pudo. Kahit hindi niya direktang sinabi kung ano ang nagawa nitong pinsan ko. Para bang alam ko na konektado ito sa nangyari dito kay Pudong nung time na wala ako sa alin. Tungkol sa bote. Sa madaling salita, ang matandang pumunta sa lugar namin katulad ng ikwento ko kanila. Walang iba kundi si Lola Ita. Siya yung matandang may-ari ng bote ng lanis. Ako na mismo ang humingi ng tawad ng sa nagawa nitong kanokohan ni Budong. Kung tutuusin, napakabait ito ni Lola. Ang sabi niya lang, pagsabihan ko daw ang pinsan ko na ito, na huwag pumasok sa bahay ng ibang tao o makialam ng gamit na hindi nito pagmamayari. Bago kami umalis, medpahabol pa ulit ang salita si Lola. Huwag daw kaming mag-alala at makakauwi kami ng ligtas. Napanipi na lamang ako nun at kumaway bago kami tumakbo sa daan na sinabi ni Lola. Pagpasok namin doon, tumambad na agad sa amin ang puno ng balepe. Si Budong at si Arnel nakaupo doon. Pagod na pagod ang mga ito na animo kung ano ang pinagdadatawa. Pagkapipan nito sa amin, tumakbo ang mga ito. Mangyak-nyak na yumakap sa set. Para bang nakakita ng kung ano na ikakaligtas nila. Kuya, ala namin iiwan nyo na kami. Paano namin hindi man nyo kami aanapin? Matapos namin makasiguradong maayos sila, nablakad na kami pa uwi. Habang binabagtas namin yung lugar, doon na kami nakarinig ng isang huni. Maaaring ibon pero alam na hindi ito pangkaraniwan. Imbis na matakot noon, kampante ako na kilala ko ang niralam na gumagawa ng huni na yon. Sinabi ko na lang sa kanila na huwag mag-alala at gagabayan ng amingon pa uwi. Ewan ko ba, habang naririnig ko yung huni, naaalala ko yung mga sinabi ni Lola Ita na magiging ligtas kaming makakauwi sa kanya-kanya naming bahay. Pero ano nga ba ang nangyari sa dalawang pinsan ko na ito, Sir? Ayon sa kanila, pagdating nga daw nila dun banda sa lugar ng Balepe, para bang pabalik-balik tan silang dalawa sa isang lugar. Binalikpad na umano nila yung mga suot pinandami, pero wala pa rin. Dadbad pa ni Adnan noon. Kakanabas lang daw nilang dalawa doon sa lugar kung saan sila paikot-ikot at huminto ulit sa balete para magpahinga. Noong nagkaroon ng pagkakataon, kinausap ko itong si Budong ng personal tungkol sa ginawa niyang pagkuha ng bote na mayroong lanis. Pinagsabihan ko na din ito na wag nang uulitin ang ginawa niya dahil baka sa susunod, ikakapahamak niya nito. At ang malala, baka madamay pa ang kusina dyan katulad ng nangyari dito kay Arnel. Pinanako ko na hindi ko sasabihin sa tatay niya yung tungkol dito para hindi na ito ibipin pa ulit ng patiwarik sa puno ng langka. Para na rin hindi maging palaisipan sa mga tagapakinig. Paano ko ba nakilala si Lola Ita? Ganito. Noong nag-aaral ako ng first year, yung pinapasukan kong paaralan, nandun lagi itong si Lola Ita. Magaan ang loob ko dito kahit hindi ko ito kamag-anak. Laging malapit ako sa matanda.
Nagsimula ito nang maging suki ako ng paninda niyang kakanin. Meron itong isang anak na malapit doon sa eskwelahan kaya kung may paso, madalas mo itong makikita na nagtitinda ng kakanin, turon, maruya at banana Q. Muuna pa lang talaga, alam ko nang merong kakaiba dito kay Lola Ita. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na may masama itong binabalak. Gawa ng normal lang ito pumumuhay. Tapos maayos pa yung ginagawa niyang trabaho na pagbebenta. Sa kabila ng ginawa niyang lamat sa pinsan ko, hindi pa rin nagbago yung trato ko dito. Kahit umabot ako ng 4th year noon, palaging siya ang kakwentuhan ko tuwing recess. Ayon po sa lolo ko, yung lamat ay espesyal na katangian ng isang aswang. Kumbaga, kaya nitong manligaw o manlinlang ng mga tao. At ayon pa dito, tanging ang aswang lang daw na may mataas na kaalaman ang kayang gumawa nito. Taong 2018, nagbakasyon ako sa amin sa North Cotabato. Binisita ko si Lola Itang sa bahay ng kanyang anak, yung malapit sa eskwelahan. Dito ko nalaman na magtatatlong taon na pala itong pumanaw. Medyo nakakalungkot kasi malapit talaga ito sa akin. Hanggang dito na lang, Sir Seth. Maraming salamat po sa mga tagapakinig. Muli, ako po si Nonoy ng North Cotabato. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.